Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ramdam na Helen ang init ng mga labi nito sa kanyang labi at pati na rin ang mainit na hininga nito. Bahagyang sinubukan na itulak ng dahan-dahan ni Helen si Troy papalayo sa kanya, pero nanghihina siya sa mga sandaling yun. Ngayon Helen, anong sinasabi mo? Mahinang tanong ni Troy nang huminto ito sa pagtuka kay Helen. Hindi makasagot si Helen sa mga sandaling yun, ngunit nakaramdam siya ng init sa katawan dahil sa ginawa ni Troy. Ang pangungulila niya kay Rod ay unti-unti na namang nabubuo sa kanya. Napadagdag pa ang alak na ininom niya kanina, kaya halos parang umiikot ang kanyang isip. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa mga sandaling yun. Hindi na niya naisip nang bigla niyang yakapin si Troy at gumanti na rin ng pagtuka sa paghalik dito. Bahagyang nagulat naman si Troy sa ginawa ni Helen, ngunit yumakap na rin siya sa babae at nakipagtukaan na rin. Alam niya na kumagat na rin si Helen sa kanya. Ang pagtutukaan nilang dalawa at sinimulan ni Troy na ipasok ang parang kumitiwan na bagay na yun sa loob ng bibig ni Helen. Walang pagtutol sa Helen nang ibuka niya ang kanyang bibig at sinalubong ng kanyang labi ang labi ni Troy. Nagsimulang magpingkian ang kanilang mga labi. Samantala, nagsimula namang maging abala ang mga kamay ni Troy sa katawan ni Helen. Pumunta isang kamay nito sa likuran ng babae at sinimulang piga-pigain nito. Ang isa namang kamay nito ay pumupunta naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Helen. Dahil dito ay napayakap pa lalo si Helen sa lalaki. Ilang sandali silang nakatayo at nagtupaan. Pagkatapos nun ay tumigil sila pansamantala. Doon tayo sa room, mahinang sinabi ni Troy. Hindi pa nakasagot si Helen ay agad siyang binuhat ni Troy. Ay, ibaba mo ako, sambit ni Helen na nagulat sa ginawa ni Troy. Hindi siya binaba ng lalaki, bagkus ay binuhat siya papuntang kwarto. Parang mga bagong kasal ang dalawa. Kung titingnan sa mga sandaling yun, agad na ibinaba ni Troy si Helen nang marating nila ang kwarto ng lalaki. Agad daw umupo si Troy sa kama at iniwang nakatayo si Helen sa kanyang harapan. Take off your clothes, babes, malambing na sinabi ni Troy. Halos nabigla si Helen nang tawagin siya ni Troy ng babes, pero nagustuhan niya yun. Nakatingin siya sa lalaki na nakaupo sa kama at nakamasid sa kanya. Naghihintay siya sa susunod niyang gagawin. Halos sa mga sandaling iyon ay parang nakadama na rin siya ng kakaibang kasabikan. Hindi na siya ng dalawang isip at sinimulan niyang tanggalin isa-isa ang kanyang mga damit. Una niyang hinubad ang kanyang blouse at sinunod ang kanyang skirt. Pagkatapos nun ay tinanggal niya ang kanyang pantaas panloob at di nagtagal ay hinubad niya na rin ng tuluyan ang kanyang huling sakit. Agad na tinakpan ng isa niyang kamay ang kanyang mga kabundukan at isang kamay naman niya ay tinakpan ng kanyang natatagong kayamanan. Napayuko siya at hindi tumingin kay Troy. O huwag ka nang mahiya, babes. Tanggalin mo na ang mga kamay mo. Malambing na utos ni Troy sa kanya. Parang sabik na nanonood kay Helen. Sinunod naman Helen ang sinabi ni Troy. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay sa kanyang gilid at tumingin kay Troy. Ngayon ay nakatayo siya nang walang kasuotan sa harapan ng lalaki. First time niyang ipakita ang kanyang alindog sa ibang lalaki. Noon ay tanging si Rod lamang ang nakakakita. Nang nakikita ngayon ni Troy, "Wow, you're so beautiful, Helen," ang sabi ni Troy na halos di makapaniwala na nasa harapan niya ngayon si Helen at walang suot. Hindi halata na may anak na si Helen. Maputi at makinis ang kutis niya. Maganda ang hubog ng katawan. Ang kanyang mga kabundukan
ay mabibilog at mayroong light na kulay brown ang mga nasa dulo. Ang kanyang iniingatan ay natatabunan lamang ng mga manipis na hibla, kaya ang kitang-kita ang nakatagong kayamanan na Helen. Tumayo agad si Troy at siya naman ang nagtanggal ng kanyang mga damit. Di nagtagal ay nakatayo na yun siya nang walang kasuotan. Di maiwasan na Helen na mamangha nung makita ang wala ng kasuotan na si Troy. Maganda ang katawan ni Troy at ang alaga ay itong sa gym. Napakagat lagi naman si Helen na makita niya ang tila bakal na yun sa harapan ni Troy. Hindi ba ito masyadong naka-atensyon at bahagyang nakalaylay pa? Ngunit mapapansin na medyo may kalakihan na mumula at kitang-kita ang tila mga lipid sa gilid. Lumapit si Troy kay Helen at agad itong kinuha ang babae. Hindi naman tumanggi si Helen at napayakap na rin kay Troy. Nagtukaan silang muli at ngayon ay parang wala nang hiyahan. Nag-iskrimehan muli ang kanilang mga labi habang ang kanilang mga kamay ay abala sa pagkimos sa iba't ibang parte ng katawan ng bawat isa. Ramdam nila ang init ng katawan ng bawat isa dahil kapwa na sila walang kasuotan. Tinigilan pansamantala ni Troy ang pagtuka kay Helen. Tumingin siya kay Helen at kitang-kita niya ang bogli at kasabigan sa mukha ng babae. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang balikat ni Helen at dahan-dahang itinulak nito ang katawan ng babae pababa para lumuhod sa harapan niya. Parang nakuha naman ni Helen ang gusto mangyari ni Troy, kaya hindi tumanggi ang katawan niya at ibinaba niya ang kanyang katawan at agad na lumuhod sa harapan ni Troy. Ngayon ay nakaharap na siya sa pinakasentro ng katawan ng lalaki. Kitang-kita ni Helen ang kakaibang mga ugat na yun. Namumula ito at tila nakaturo sa taas. Di maiwasan ni Helen na ikumpara ang bagay na yon sa kanyang mister. Di hamak na mas kakaiba ang laki nito. Ang haba. Hawakan mo, babes, it's yours. Malambing na utos ni Troy. Dahan-dahang inabot ni Helen ang bagay na yon. Ramdam na ramdam niya ang kakaibang pagka-atensyon nito at ang init nito. Di niya lubos maisip na noon ay ang tanging espada lamang ni Rod ang kanyang nakikita. Ngayon ay iba na ibang espada naman ang kanyang hawak. Dahan-dahang ibinuka ni Helen ang kanyang mga bibig at ito ay pinagpala ng kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang minuto ay pinatigil na ni Troy ang ginagawa ni Helen. Sinabihan niya ang babae na tumayo na agad at agad namang sinunod siya. Muli silang nagtukaan ng dalawa. Nakangiting sambit ni Troy nang inilaya ang kanyang bibig sa bibig ni Helen. Hindi na tumanggi si Helen. Nagpaubaya na lamang siya ng dalhin siya ni Troy sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay pinahiga siya ni Troy at pagkatapos nun ay sinimulan ng lalaki ang kakaibang ritual sa kanya. Halik at labi ang ginawa ni Troy kay Helen. Una ay sa leeg ng babae at pababa ng pababa. Bumaba pa ang mga paghalik ni Troy at
paggamit ng labi hanggang maabot nito ang dalawang kambal na kabundukan ni Helen. Doon ay sinimulan niyang higupin ang mga bagay na yan. Napapabulong naman si Helen ng kakaiba. Troy, sambit ni Helen na napahawak ang mga kamay sa batok ni Troy. Hindi pa nakontento si Troy at pinagpalit-palit pa niya ang ginagawang paghit-hit sa mga kabundukan ni Helen. Ngayon lang nag-iinit ng gusto si Helen. Simula nang naghiwalay sila ng kanyang mister kasi pag ngayon ay parang unti-unti nadidiligan nito ang uhaw at pangungulila niya sa kanyang asawa. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.